Hello, magandang araw po sa lahat. Welcome to my channel. Before ko po i-share yung mga expenses at income ng aking third batch, ay i-share ko muna yung gastos at kinita ng aking 100 heads second batch. Bago tayo magsimula ay shoutout muna kay Tangkad TV, June Imbate, Jeffy Arniel Torres. Shoutout rin sa lahat ng OFW na nanonood sa ating videos. At maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Mayroon na po tayong 2,244 subscribers. Salamat sa suporta mga solid kabantres. Ngayon naman po ay isi-share ko ang mga nagastos at kinita ng ating 100 heads second batch. Titingnan po natin kung tumaas o bumaba o pareha lang yung kita natin kung ikukumpara natin sa ating first batch 100 heads. Tandaan po natin na sa first batch 100 heads ay mayroon po tayong 7,138.14 net income. Kung hindi nyo pa napapanood yung video natin tungkol sa magkano ang gastos at kita sa ating first batch 100 heads, ay nasa description box po sa ibaba yung link ng video. Disclaimer lang po, ang mga impormasyon na ibabahagi ko ay base sa sarili kong experience o aktual na karanasan sa pag-aalaga ng chicken broiler. At ang mga presyo na babanggitin ko ay yung actual price po ngayon dito sa aming lugar. So sa second batch 100 heads ay ito po yung expenses. 100 heads na sisiw times 43 per sisiw equals 4,300. Transportation po ng sisiw ay gumastos po tayo ng 400 pesos. 3 pieces Selectrogen times 23 equals 69. Vitamin B complex 1 kilo equals 450. 45 kilo Bemig Integra 1,000 times 42 price per kilo equals 1,890. 27.5 kilo ng Integra 2,000 times 40 per kilo equals 1,100. Wala po kasing available na isang sako nito kaya by kilo po yung nabili ko. 1 bag Integra 2,000 price ay 1,745. 2 bags Integra 2,000 times 1,787 equals 3,574. Same agribet ko lang po ito nabili, pero yung feeds po dito sa amin ay parating nag-i-increase yung presyo. 1 bag Integra 2,500 price ay 1,800. Naka-extend po ako ng 25 kilo ng Integra 2,500 kasi hinintay ko po yung aking buyer na bibili ng manok. 25 kilo na Integra 2,500 times 36 per kilo equals 900. Total expenses ay 16,228. Ito po ang mga presyo dito sa amin. Mag-comment po kayo kung magkano yung presyo ng feeds at sisiw dyan sa inyong lugar. So, recap po tayo sa ating second batch 100 heads na sisiw ay nakabili po tayo ng 3 piraso ng Selectrogen. Ito po yung hinahalo ko sa tubig pagdating nila.
nasa 3 days po yung painom ko nito mula arrival. Yung application ko po ng Selectrogen ay kapag naglagay po ako nito at hindi nila naubos within 12 hours yung tubig na may Selectrogen, ay tinatapon ko po yung tubig at pinapalitan ko ng bago. Iniiwasan ko pong mapanis yung tubig na kanilang iniinom, lalo na kapag kadadating lang nila. Nakabili rin po ako ng 1 kilo ng vitamin B complex. Ito po yung tutulong para lumakas silang kumain at dagdag resistensya sa kanilang katawan. Yung paglagay ko nito ay every 3 days. Pero nung nasa 21 days old na sila at nakikita ko na malalakas na silang kumain, ay hindi ko na sila binigyan ng vitamins. At yung 1 kilo ng vitamin B complex ay hindi ko po naubos. Siguro nasa half kilo lang yung nagamit ko. 1 kutsara lang ng vitamins kada isang painuman. Nakaubos po ako ng 45 kilo ng Integra 1000. Nasa 12 days po yung number of days na consumption nila ng Integra 1000. Na obserbahan ko kasi na malakas na silang kumain at yung kinakain na nila ay yung malalaking butil na ng feeds. Kaya sa 12 days pa lang nag-decide na ako na mag-shift ng Integra 2000. Importante talaga yung inyong observation at monitoring na makikita mo sa mga alagang broiler. Yung shifting ng feeds ay naghahalo muna ako ng 2 kilo na Integra 2000 at 3 kilo na Integra 1000 para di sila mabigla sa transition ng feeds. Mula 12 days hanggang maubos yung manok, nakaubos sila ng 3 sako at 27.5 kilo na Integra 2000 at 1 sako naman at 25 kilo na Integra 2500. Kung mapapansin nyo ay marami yung aking feeds consumption. Yung application ko kasi sa kanilang pagkain ay ad libitum o unlimited. Ibig sabihin, hindi po mauubusan ng pagkain yung mga manok. Kapag malapit ng maubos ay dadagdagan ko ulit yung kanilang patukaan at sinisiguro na hindi sila maubusan ng feeds. Dumating po yung mga sisiw April 18, 2022 at nagsimula po akong mag-harvest May 14, 2022. Yung average live weight po nito ay nasa 1.7 kilo at 26 day old na sila. Nag-umpisa na rin akong mag-harvest nito at naubos lahat ng manok natin May 25, 2022. 37 days ubos na po yung ating second batch 100 heads at ito na po yung kinita natin sa ating second batch 100 heads. Sa 100 heads, wala po tayong pasubrang sisiw. Kaya 100 heads yung total number of heads at nagkaroon po tayo ng 11 heads mortality. So yung number of heads left na lang ay 89 heads. Sa 89 heads, mayroon po tayong nabentang live chicken at dressed chicken. Sa live chicken, nakabenta po tayo ng 7 heads, 13.49 kilo times 170 per kilo equals 2,293.3. 12 heads, 24.24 kilo times 150 per kilo equals 3,636. 37 heads, 81.95 kilo times 130 per kilo equals
10,653.5. 56 heads ang lahat ng nabentang live chicken at kumita tayo sa live weight ng 16,582.8. Sa 56 heads ay 2.137 kilo po ang average live weight. Sa dressed chicken naman ay nakabenta tayo ng 8 heads, 14.24 kilo times 170 per kilo equals 2,420.8. 2 heads, 3.6 kilo times 190 per kilo equals 684. 20 heads, 32.27 kilo times 167 per kilo equals 5,389.09. Mayroon po kaming 3 heads na inulam pero prinesyuhan din po namin. Yung 3 heads ay nagkaroon siya ng 4.5 kilo times 170 per kilo equals 765. 33 heads lahat ng nabentang dressed chicken at kumita tayo sa dressed chicken ng 9,258.89. Sa 33 heads dressed chicken ay 1.65 kilo yung average weight nito. 56 heads live weight, kumita tayo ng 16,582.8 plus sa 33 heads dressed chicken, kumita tayo ng 9,258.89. Total gross sale natin sa ating second batch 100 heads ay 25,841.69. Gross sale na 25,841.69 minus sa expenses na 16,228 equals 9,613.69. Hindi pa po yan ang net income kasi mayroon pa tayong other expenses gaya ng tubig, kuryente, gasolina at depreciation. 25% mula sa aking kita na ibabalik ko sa nagastos ko sa aking kulungan. Kung hindi nyo pa po napapanood yung video natin tungkol sa setup, materials, sukat at gastos ng aking kulungan ay nasa description box po sa ibaba yung link ng video. So yung 9,613.69 minus 150 sa kuryente minus 100 sa tubig, 300 sa gasolina na ginamit po natin sa paghatid ng o pag-deliver ng ating mga manok ay equals 9,063.69 at yung 25% nito ay 2,265.9. 9,063.69 minus 25% na 2,265.9, so yung net income ko ay 6,797.79. Uulitin ko po, yung 25% na 2,265.9, ito po yung depreciation. Ibabalik ko po ito doon sa ginastos natin sa kulungan. Bali, nakagastos po tayo sa kulungan ng 11,192. At sa ating first batch, yung na-contribute na depreciation ay 2,379.38 mula sa ating naging income. Ngayon, sa ating second batch, yung na-contribute naman ay 2,265.9. Mayroon na lang tayong 6,546.72 na balance sa nagastos natin sa kulungan.
Huwag po nating sabihin na ang tagal bago mabawi yung nagastos sa kulungan. Talagang ganun po talaga yun. Sa akin, 25% lang yung kukunin ko. Nasa sa inyo na lang po yan kung ilang percent ang kukunin nyo mula sa inyong income. Basta wag nyo pong isagad lahat ng income. Kasi dapat mag-aalaga ka hanggang maayos pa yung kulungan mo. At repair na lang kung may medyo sira na sa kulungan. Kung i-compare po natin yung naging income ng aking first batch at sa naging income ko sa second batch, sa first batch po ay 7,138.14 yung net income. At sa second batch, mayroon tayong net income na 6,797.79. Mataas po ng 340.35 yung ating first batch. Marami po yung factor. Tumaas po ang presyo ng sisiw at ang presyo ng feeds. Pero masaya pa rin po tayo at umabot po ng ganun at naging successful po yung ating second batch 100 heads. Sa ganitong negosyo ay kailangan talaga ng sipag at parating manalig at manalangin sa Diyos. Minsan talaga ay hindi umaayon yung panahon sa atin. Hindi sa lahat ng panahon ay makaka-income tayo. Maaari ring tayong malugi sa negosyong ito. Pero kung hindi mo susubukan, hindi ka rin matututo at hindi mo rin malalaman kung ikaw ba ay malulugi o aasenso. Kaya kahit anong mangyari, go ka lang ng go. Dahil nanonood ka ng mga videong ganito, hindi lang ako ang aasenso, kundi tayo. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos ng video at kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at hit the bell button para maging updated po kayo sa mga videong i-upload ko tungkol sa ating mga alagang broiler. Hanggang sa susunod mga solid kabantres.